Magandang tanghali sa iyo, JC. Mga kababayan, break po muna tayo sa usapin ng panahon dahil nga po maganda naman ang aasahan nating weather ngayong araw na ito. Puntaan po natin ang ating balitang astronomiya. Ngayong linggo, ating matutunghayan ang paglapit ng Comet Ison sa bituing Spica at ganun din ang paglapit nito sa araw. Ang Comet Ison ay unang nadiskubre noong September 21, 2012 sa tulong ng Russian astronomers na sina Vitaly Nevsky at Artyom Novichonok gamit ang International Scientific Optical Network Meter Telescope. Ang mga unang letra ng pangalan ng telescope na ginamit ang siyang ibinigay na pangalan sa kometa kaya ito tinawag na Ison. Ayon kay Mr. Mario Raimundo ng Pag-asa Observatory, ngayong linggo, that would be today until November 22, ang best time para maobserbahan ang Comet Ison dito sa ating bansa. Sa mga panahong ito kasi malapit ang nasabing kometa sa bituing Spica. However, next week, particularly on November 28, magiging mapanganib na umano ang pagsilip sa Comet Ison dahil kikilos na ito ng tuluyan palapit sa araw. Ayon sa National Aeronautics and Space Administration o NASA, kung makalalapit ang Comet Ison sa araw na hindi nadudurog, magiging visible ang comet sa Northern Hemisphere through the naked eye. At yan nga po talaga namang mapupuno ng aksyon at hiwaga ang ating mga kalangitan sa nalalabing mga araw ng Nobyembre at yan ay dahil sa Comet Ison. Magbabalik po ang ating ulat panahon makalipas ng isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At mga kababayan, kami po'y tumatanggap pa rin ng donasyon hanggang November 30 po yan. Tulungan po natin yung mga kababayan nating nasa lanta ni Bagyong Yolanda. Tayo nga po'y tumatanggap pa rin ng mga luma pero magagamit pang damit, tsinelas, sapatos, banig, kumot, canned goods, biskwit, tapos tumatanggap din po tayo ng noodles, ganun din po bottled water at mga gamot. At para po sa mga walang pinagkakaabalahan sa buhay na nais makatulong sa ating mga kababayang nasa lanta ng bagyo, pwede po kayong maging volunteer sa ating relief drive. Para po sa inyong mga katanungan, pwede pong itawag yan sa 854-2100. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Antabayanan po natin ang susunod na weather update ni Weather Girl April Enerio mamaya po yan sa News at 1. At inyo nga pong nakasama ngayong Martes ng umaga ang inyong weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang may tamang panahon ang bawat pagkakataon. Balik sa inyo, JC.